Sa linya na po natin para pag-usapan natin ang sibuyas. Focus muna tayo sa sibuyas. Nasa linya na po natin ang spokesperson po ng Department of Agriculture, DA, si Asek Arnel de Mesa. Asek, welcome back sa DWIZ po. Ay, good morning. Magandang umaga po sa lahat na nakikinig at nanonood. Okay, kami po napatawag dahil yung ating mga kababayan po na nanay ay nag-aalala na baka tumaas po ang presyo ng sibuyas. Tumaas ba ang presyo ng sibuyas in the first place, Asek? Tumaas siya ng almost 17%. Yung monitoring natin na hanggang December, early January, nasa 120. Ngayon ay nasa 140. Kaya gusto natin ay hindi na lalo pang tumaas. Bagamat darating na yung peak ng harvest ng sibuyas by March, para lang maitawid natin at hindi masyado nang tumaas pa yung presyo ng sibuyas kagaya ng na-experience natin before. Nag-allow tayo ng importation ng 4,000 metric tons. 3,000 dyan ay pula at 1,000 ay puti. Base yan sa rekomendasyon na posibleng umabot sa 7,000 metric tons yung deficit. So hindi na sinagad yung 7,000 dahil nga kailangan natin konsidera yung papasok na anihan at kaya na namang itawid yan yung 4,000. So maiwasan lang yung tama ka na sobrang pagtaas ng presyo. Kailan po ito darating yung inangkat, Asek? Ayon doon sa ating naging issuance ng import clearance, must arrive niyan on or before February 20. Importante yung date na yon para hindi nga sumabay doon sa karamihan ng harvest natin ng sibuyas. Kasi ang sabi ng mga magsasaka din yun na ho daw yun. Tama kayo. Ang sabi ho nila panahon ng pag-ani ngayon, yun lang daw ho yung panahon na para kumita sila ng kaunti. Tapos nasabayan daw po ng pag-angkat na ito, Asek. Ano ho ang masasabi nyo din Hindi naman siya sinabay per se. Gusto lang natin magkaroon talaga ng balancing act na maayos para masigurado natin na bago talaga mag-harvest ay hindi ganun kataas ang presyo. Kasi pag tumaas, sumipa na yan, ang hirap ng ibaba para hindi lang masyado mataas at yung ating mga consumers ay hindi rin naman maapektuhan. Kasi base sa naging karanasan natin, pag hindi ito nasusolusyonan agad ay biglang sumisipa ang presyo ng sibuyas. Kasi parang may last year ba yun, Asek, yung 700, 800 per kilo? Last year ba yun? Hindi yun last year. That was 2023. Last year. Last year. Pag dumating na po yung inangkat natin, sa pag-aaral po natin, gaano katagal bago po ito maubos o hanggang sa makarating sa mga kababayan po natin, lalong-lalo na sa mga nanay? Yung consumption kasi natin every month, medyo mataas yan. So yun yung tina-target lang natin na masapat lang in 2 weeks time or less than a month na yun nga darating ang harvest para maitawid lang talaga yung consumption natin at maiwasan nga yung pagsipa ng presyo. Kasi minsan yung mga ganitong announcement, Asek, ang ginagamit din ito ng mga traders, parang sasabihin doon sa mga magsasaka, bigay mo na sa amin yan kasi darating yung aangkatin ng gobyerno kaya bigay mo sa akin ng mura. So hindi ganun ang mangyayari, Asek, no? Hindi ganun na mangyari dahil konti lang. Tama. Kung sobrang dami, doon talagang magkakaroon ng epekto sa ating mga magsasaka. Kaya talagang careful balancing act na hindi ka mag-aangkat na madami para hindi maapektuhan yung magsasaka, pero enough para hindi naman mag-cause ng presyo na tumaas. Kasi March yung pinag-uusapan natin na ani, Asek, no? Yes po. Opo. Buong pinag-uusapan po natin buong Pilipinas na ito, Asek, Hello? Naku. Yes, ang ibang naman yan doon sa mga key areas na talagang malakas ang consumption. Okay, yun lang po ang aming gustong linawin, Asek, dahil yung mga kababayan po natin nag-aalala na baka unang-una yung mga kababayan natin na nag-aalala baka tumaas na naman ng sibuyas at yung mga kababayan natin na magsasaka hindi naman pala parang mag-aabot, may pagitan naman pala. Meron silang pagkakataon pa rin na maibenta yung kanilang mga tanim, Asek.
Yes, oo. Ano pa rin yan, tama yung timing and at the same time, yung volume ay sapat lamang para hindi talaga mag-cause ng depression sa prices sa farm gate ng ating mga magsasaka. Iyon. Pagka ba sa magsasaka, at, ano bang nakalagay? Anong tawag doon? Yung mga chiller, yung mga parang ref na malaki. Gaano ho katagal yan pagka frozen yung mga sibuyas, Asek? Ang Itatagal. tawag natin dyan ay cold storage. Cold storage, tama. Marami na tayong naipamahagi at marami pang ipapatayo si Secretary ng mga cold storages, hindi lamang para sa sibuyas. Ito ay para masigurado talaga na maprolong ang shelf life ng ating mga agricultural commodities. Para pag panahon ng harvest, masyadong maraming harvest, ay masigurado natin na mapanatili yung quality and at the same time, hindi maabuso yung presyo. Iyon. Maraming salamat, Asek, sa oras nyo dahil sibuyas lang po talaga ang aking gustong pag-usapan sa araw na ito. Maraming salamat, Asek. Maraming salamat din. Mabuhay ka. Good morning. Spokesperson po ng Department of Agriculture, Asek Arnel de Mesa. Ronda Pilipinas. Bigyan natin kasi ang sinabi namin, gusto namin malaman ay tungkol lang sa sibuyas. Yung pala hindi siya mag-aabot dahil yung mga kababayan po natin na magsasaka. Tama po yung sinabi ni Asek, parang ani season na ngayong March. Kung darating ngayon February yung mga angkat, mga 2 weeks tapos mga March, hindi naman masyado mag-aabot. Pero mag-aabot, no? Hindi naman ganun kakapal yung pag-aabot niya. So yung presyo baka ma-maintain dun sa balance na tinasabi ni Asek de Mesa. Okay.